Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. I'm back. Nung kailan ba yun? Nung 18 March 2025, about 2 months ago, sinuspend yung account ko ng Facebook. I was suspended for 180 days. That is 6 months. March 18, 2025, nung pagising ko, hindi ko na ma-access yung account ko. So dito muna tayo magsimula bago natin sagutin yung kasinungalingan ng COMELEC. Purposely, they suspended me 2 months before the elections at ibabalik ako 4 months after the election. So dapat makabalik ako September pa kung ibabalik man nila. But true to form, hindi ako umaatras sa laban. Precisely I fought because tulad na ng sinabi ko sa sulat ko sa Facebook, lahat ng mga taong kaibigan ko, whether kaibigan ko na personal o kaibigan ko sa Facebook, at lahat ng mga taong naniniwala sa akin ay mahalaga sa akin. Lahat ng mga nag-follow sa akin, you are very important to me. In fact, every time na may magsasabi sa akin na follower mo ako, attorney, ang unang-unang sasabihin ko sa kanila is ako'y nagpapasalamat sa inyo and I am very happy na nakapagpasalamat ako sa inyo ng personal because it means a lot to me. This is more than just Facebook. This is more than just following. Ulitin ko, mahalaga kayo sa akin. Lahat ng mga nag-follow sa akin, lahat ng mga naniwala sa akin, lahat ng mga kaibigan ko, whether sa personal o dito sa Facebook, mahalaga kayo sa akin and you deserve that I fight for you. So, nung sinuspend ako ng Facebook, hindi ko nga alam kung sino or what's the cause kung bakit nila ako sinuspend. So, it took me some time. Tapos, nung tinawag ako sa hearing sa TRICOM, actually, gustong-gusto ko na talagang pumunta doon nung February pa. Pero, my friends were telling me wag kang pumunta dahil ipapakulong ka nila. So, they were trying to stop me from going there until one day I told them na ito yung gusto ng Diyos eh. I've been very vocal about my faith in my God. Sabi ko, wala akong takot. Wala akong nararamdaman na takot. I have to go. So, on April 8, pumunta po ako doon at doon ko nalaman na inaward pala ng COMELEC ang Facebook. Dahil tumutulong daw ang Facebook na i-maintain yung integrity ng eleksyon. So, alam ko na doon sila dumaan kay Dr. Rafael Frankel, yung kalbo. Kung natandaan nyo, yung kalbo doon na pa-English. Of course, he will speak English because he's a foreigner. So, doon ko nalaman na sila ang may kagagawan ng pagsuspindi ng Facebook account ko without any explanation. So, pagkatapos ng hearing na yon, sumulat ako sa Facebook dito sa Pilipinas. Sinabi ko, ito yung sulat ko sa Facebook. Sinulatan ko si Jerry Jimenez Bongco. Siya yung country director ng Meta Philippines dyan sa BGC. At sinabi ko na itong mahigit na 300,000 na followers ko, pinaghirapan ko yan over a period of 15 years. Mahalaga sila sa akin and I will fight for them. And true to form, when I fight until I win. And today, yesterday, I won. Binalik nila yung account ko. Okay? Umabot pa kami sa Amerika. So, kinikwento ko muna to sa inyo. Dahil mahalaga ito dito sa pinaglalaban kung maging malinis at marangal at mapagkatiwalaan ang ating halalan. So, sinabi ko sa kanila na nung sinuspendin nyo yung account ko, it is a violation of my freedom of expression, freedom of speech. That's a violation of Article 32 of the Civil Code. Para po sa inyong kaalaman, mga kababayan, meron po tayong Civil Code, di ba? Sa Article 32 po, nandyan nakalagay na any person, including juridical persons like Facebook, kapag inimpair nila or inimpede nila ang exercise ng freedom of speech, like pinutol nila yung aking Facebook account, hindi na ako makapagsalita, hindi na ako makapag-express ng aking opinion tungkol sa halalan, that's curtailment of my freedom of speech. Because, dalawa yan.
subsequent punishment and prior restraint. Prior restraint, ang ibig sabihin ng prior restraint, mga kababayan, hindi mo pa nga nabuka yung bibig mong para magsalita ka, pinigilan ka na. So by suspending my account, that is in itself prior restraint. Hindi pa nga ako nakabuka ng bibig ko, hindi na ako makapagsalita dahil wala na akong account. And prior restraint. Prior restraint or subsequent punishment, ibig sabihin, pinarusahan ka dahil nag-express ka ng view mo. So, in the same way, pinarusahan ako dahil nagsasalita ako about sa halalan na dinadaya ng COMELEC o sindikato ng COMELEC. I've been very vocal about it. So, sabi ko, that's a violation of my freedom of speech. Pangalawa, yung mga memes, yung mga pictures, yung mga sinulat ko dyan are my private property. Lahat ng mga sinulat natin, mga kababayan, for your information, are our private property. Under Article 32 of the Civil Code, ganun din ang sinabi. Deprivation of private property of property without due process of law is also violation of your constitutional right. So, meron ditong magdidilim na naman ang mundo ng mga trolls ni Lisa Marcos nito at ni George Garcia. Anyway, sige, babayaan muna natin yan sila. Magdilim ang mundo nila sa inggit at galit. Anyway, so sinulatan ko sila at sinabi ko, kakasuhan ko kayo for violation of Article 32 of the Civil Code for actual damages, exemplary damages, and moral damages. O tatlo yan. So, sinulatan ko rin yung Vice President for Southeast Asia and Emerging Markets ng Meta doon sa Singapore. So, ang sinulatan ko yung sa Pilipinas at yung Singapore. Hindi ko alam, pinadala pa nila sa Amerika yung sulat ko. Pinadala nila sa Amerika, sa Meta platforms doon sa California. And then, nung katapusan ng April, sumagot yung abogado ng Facebook. Ito yung sulat nila. White and Case. Ito yun, White and Case. Yan yung abogado ng Facebook. Sumulat sila. At sinabi nila sa akin na yung sulat mo, forward ng Pilipinas at Singapore sa amin as a courtesy. Ang nasa isip ko, courtesy kaya o natakot kayo? Courtesy kaya o natakot kayo? Because ordinarily daw, hindi sila tumatanggap ng sulat. Hindi sila tumatanggap ng sulat dito sa Pilipinas o sa Singapore. Kung meron kang complaint, you go direct to Meta platforms in California. Pero in my case, as a courtesy to me, pinadala nila at tinanggap nila at nirefer sa kanilang abogado. Yan, White and Case. Nasaan ba yung White and Case? Yan, White and Case. Yan yung abogado nila. So, hiningi sa akin yung Universal Resource Locator. Hindi ko alam kung saan ko hahanapin yung Universal Resource Locator dahil hindi ko na nga ma-access yung account ko. So, natandaan ko, yung disbarment case laban sa akin, may URL doon. So, doon ko nakuha yun at pinadala ko sa Amerika. At sinabi ko, anyway, mag-iimbestiga naman kayo. Ito yung ebidensya. So, nilatag ko doon sa pangalawang sulat ko sa Meta, yung ebidensya. Sinabi ko, itong pakikipaglaban ko madugo na nga eh. Ito yung forensic examination report ng personal aid ko na si Richard Santillan. Tinorture nila, pinatay nila. At tingnan ninyo, sa page number 1, item number 17, nandyan nakalagay. Nilagari yung 4 na ngipin sa harap ni Richard Santillan. Hindi ko gawa-gawa yan. Gawa yan ng mga forensic examiner dito sa Pilipinas. Tapos sabi ko, isinailalim ko na ang sarili ko sa jurisdiction ng batas ninyo, ng korte ninyo dyan sa Amerika. Ito yung affidavit ko na final sa District Court of Columbia sa Washington, D.C. Nandyan lahat yung ebidensya ng dayaan sa halalan mula noong 2010 hanggang 2019. Kasi yun yung may personal knowledge ako. So, eto, iniisa-isa ko lahat yan. And then sabi ko, eto mga pinagsasabi ko ngayon, may basihan din ako na dadayain yung eleksyon namin. Dahil, nag-execute ako ng affidavit laban kay Lisa Marcos at Bongbong Marcos. Ito yung affidavit ko. So, pinadala ko yan lahat sa kanila. Now, it took them almost a month bago nila binalik yung account ko kahapon. So, ang tingin ko, binerify muna nila sa District Court of Columbia kung meron ba talagang final ako na affidavit doon. At nung nakita nila na totoo naman pala
si Glenn Chong, matibay naman pala ang ebidensya nito, tinanggap yung kanyang affidavit dito sa District Court of Columbia sa Washington DC, then we have every reason to believe that he is telling the truth. So, eto mga kababayan, pinapakita ko sa inyo ngayon. Hindi fake news yung mga pinagsasabi ko. Totoo. Dahil pinanalo ako sa laban ko dito sa suspension ng account ko kahapon. Sino ang hurado dito? Ang Facebook ang hurado. Ang complainant, si Comelec. Siyempre, nag-complain sila doon sa Singapore. Doon kay Dr. Rafael Frankel, yung kakonsabo nila doon sa Facebook sa Singapore. Nag-complain sila doon na ito fake news tong Glenn Chong na to. Siyempre, I defended myself. Ang hurado si Facebook. And yesterday, binalik yung account ko 2 months after the suspension. Hindi umabot ng September kasi September pa dapat ito ibabalik. Kung ibabalik man nila. Ito yung patunay ko sa inyo mga kababayan na panalo ko yung kaso na to. Binalik yung account ko, nabalik yung mga followers ko, and I'm very happy na kasama ko pa rin kayo until today. Patunay ko yan sa inyo. Hindi umubra ang Comelec sa kanilang masamang balak. Natanggalin ako sa Facebook para hindi ako makapagsalita sa inyo. Hindi ko mabubulgar sila. Tumalab yung ebidensya ko, nakita nila, na-verify nila, meron naman talaga itong final sa District Court of Columbia. At totoo naman pala, may ebidensya ng dayan sa Pilipinas. Ibalik natin tong account ni Glenn Chong. At binalik nila kahapon. And I am here before you. So ito yung story ko sa inyo mga kababayan. Pinapakita ko sa inyo, I don't give up in a fight until I win. Hindi ko titigilan yung laban hanggang mapanalo ko. And I won this time. Kahit pa babalik ulit si Facebook, may ebidensya pa rin ako. Si Comelec, si George Garcia, may ebidensya pa rin ako laban sa kanila. Pinapatunayan ko sa inyo, I'm not going to give up on the people who believe in me. I'm not going to give up on the people na nagfa-follow sa akin. Because you are all important to me. Pinagdasal ko palagi sa Diyos araw-araw na ibalik yung account ko because this is my only connection to you. This is my only connection to the world. Ito yung amplifier ko. Ito yung amplifier ko para may paggawa ko, may isiwalat ko yung ginagawa na kabulastugan ng Comelec. At ito naman, ito ngayon, mga kababayan, ito patunay ito na hindi fake news ang election fraud. Ang pandaraya sa alala hindi fake news. Totoo yan. And in fact, na ipanalo ko yung account ko, nabalik nila, binalik nila dahil napatunayan ko sa kanila. And I'm sure, binirify ng abogado nila kung totoo ba talaga yung mga pinagsasabi ko doon sa District Court of Columbia. Now, dito tayo mga kababayan sa 17 million na overvotes for senators. Kaninang tanghali, may news na lumabas. Ang title nito is Comelec refutes 17 million overvotes claim in the 2025 midterm elections. Ang sabi ng Comelec, they dismissed the misleading claim. Misleading daw yung claim na 17 million voters overvoted in the 2025 elections. Ang sabi ng Comelec, the figure represents the ballots with overvoted elections. Kundi ba tanga talaga tong Comelec? Tanga talaga. Ulit-ulitin mo, tanga talaga. Exemplified by George Garcia. Sabi nila yung 17 million, hindi voters yan. Ballots yan. Kundi ba gago talaga ang Comelec? Ang botante ay equivalent to 1 ballot. So therefore, kung hindi voter, ballot pa rin, voter pa rin yan. So hindi totoo. Sabi na the 17 million does not refer to voters. They refer to ballots. Kung hindi ka ba talaga gago, bobo, 1 voter is equal to 1 ballot. Therefore, pag sinabi mong hindi voter, hindi ballot. Pag sinabi mong voter, ballot yan. So 17 million ballots pa rin ang ibig sabihin nun, mga kababayan. Because 1 voter is equivalent to 1 ballot. Comelec, balik kayo doon sa kanyang explanation. Mali yung sinulat o mali ang reporter o mali ang sinabi ninyo. Anyways, ang 17 million, ang overvote mga kababayan, ganito yan Sa senators, you are allowed to vote 12, di ba?
Alam natin yan. We are allowed to vote 12 ng mga senador. Kapag lumagpas ka sa 12, that becomes an overvote. Diba? Overvote. Oh. Kaya over ang tawag kasi sumubra ka sa 12. So, malinaw to ha. One ballot is allowed to have 12 shades for senators. Okay, one ballot, 12 shades for senators. Pag lumagpas ka ng 12, that becomes overvote. So, kung naging 13, 14, 15, that becomes overvote. Malinaw na yan. Kapag 12, it follows hindi overvote. Di ba? Hindi overvote kasi 12 nga ang maximum. Ulit-ulitin ko talaga to para maintindihan ninyo. 12 ang maximum. Alam naman ninyo yan eh. 12 ang maximum. So kapag 12 ang binoto mo, check ka dyan, correct ka dyan, tama ka dyan. Hindi siya overvote. Kapag 13, overvote. Kapag 14, overvote. Kapag 15, overvote. It's only when it exceeds 12. Kapag lumagpas ng 12, that's the only time na nagiging overvote siya. If not 12, if 12 and below, hindi yan overvote, valid yan, dapat binilang yan. Okay. Ang sabi ni George Garcia, ang sabi ng COMELEC, yung 17,028,780 na overvote for senators, ay overvote yan. So kung 17,028,780, kumuha ka ng calculator mga kababayan, i-divide nyo yung 17,028,780 overvotes for senators divide by 12. Ang eksaktong numero na lalabas is 1,419,065 votes. So, ballots. So, ibig sabihin, hindi overvote yan because it is exactly divisible by 12. Kapag exactly divisible by 12, hindi siya lumagpas sa 12. Valid lahat ang boto na yan. O, yun yung tanong ko ngayon sa COMELEC. Sino mga binoto dyan? Bakit hindi binilang na makina yan? O, Abe George, sagutin mo? Sabi ninyo, 17,028,780 ang overvotes for senators. I-divide natin ng 12. Bakit exact 1,419,065? So kung exact siyang divisible by 12, ibig sabihin lahat ng boto dapat binilang kasi hindi siya overvote. Hindi siya overvote. Ang overvote are 13, 14, 15. So, kung ang numero ng total is divisible by 12 plus a fraction thereof, overvote yan. Overvote yan kasi lumagpas ng 12. Pero kung ang overvote total is exactly divisible by 12, hindi overvote yan. Ang tanong, sino mga binoto dyan na hindi ninyo binilang? Na pwedeng magbago yung resulta ng eleksyon. Technically and factually, mga kababayan, mali yung explanation ng COMELEC na yung 17,028,780 ay overvotes for senators. That's not overvote because it is exactly divisible by 12. Hindi siya lumagpas ng 12. Kapag lumagpas ang divisor ng ang dividend ng 12 and fraction thereof, alam natin na overvote yan kasi lumagpas 12 plus 0.123, 0.234, 0.567, lumagpas talaga yan. That's overvote. Malinaw yan. Pero kung ang overvote number total is exactly divisible by 12, hindi yan overvote. Eksaktong 12 yan. Dapat binilang yan ng makina. Ngayon, ang tanong, anong gagawin natin? Milyon boto yan. 17,028,780. And the COMELEC's explanation is technically and factually wrong. Mali yung explanation ng COMELEC. Ang sabi ng COMELEC, ang balota, lumagpas ang boto. Tapos binilang niya, ito yung binilang niyang mga boto na hindi binilang sa mga kandidato. Bakit nga exactly divisible by 12? Yun yung punto natin. Bakit siya exactly divisible by 12? Kung lumagpas, okay. Overvote yan, malinaw yan, walang question dyan. Pero kung exactly 12 and below, valid vote yan. Ngayon, hindi binilang ng makina ninyo. Anong gagawin natin, George? Hindi nyo naman
napatunayan ng tama na overvote talaga to. In fact, your explanation will tend to prove that these are valid votes. Bilangin natin to, buksan natin yung balota. Mag-manual recount tayo para makita natin, mahanap natin yung 17,028,780 votes. Alam nyo mga kababayan, I was in Davao the other day. Nag-post-election assessment kami. Ito yung pinakita ko sa kanila. Sabi ko, itong total na to, divisible by 12. Pero baka hindi kayo maniwala. So sabi ko, punta tayo sa COMELEC website. Tingnan natin yung resulta ng eleksyon. So pinakita ko yung resulta ng eleksyon. Kayo ang pumili ng region, ng province, ng city, ng barangay, ng presinto. 5 parameters yan. Kayo pumili ng 5 parameters. Hindi ako. Sabi ko pa nga sa kanila, hindi ako kakain ng dinner kapag napatunayan kung mali ako. So, pumili kami. Yung unang napili, ang lumabas 96. 96 overvotes. 96 divided by 12 is 8. 96 divided by 12. Again, divisible by 12 equals 8. Walang fraction. So, pangalawa, pinahanap ko na naman sila ng presinto. Ang lumabas, 256 yata yun. 256. No, 252. 252 divided by 12 is 21. Exactly divisible by 12. Hindi overvote yan. Yun, I maintain my position na hindi overvote itong 17,028,780 because it is exactly divisible by 12. And 12 is the maximum number of votes allowed for senators. Kapag lumampas ang divisibility niya, ang dividend ng 12, that is overvote. Pero pag exactly 12 and below, hindi overvote yan. So ngayon, COMELEC, come up with a better explanation. Sige, pagbigyan ko kayo. Come up with another explanation. Kasi dalawa lang naman ang kalalabasan nito eh. Either this is a gross programming error or daya. Dalawa lang. Pumili kayo. George, pumili ka. Saan ka pipili? Sa programming error or daya? Pumili ka dyan. Pinapapili kita, George, kasi yung explanation mo is clearly one thing. Your explanation is technically and factually wrong. Mali yun. So, papipiliin natin ang COMELEC, mga kababayan, error o daya to. At any rate, kung error man o daya, buksan natin yung balota. Bilangin natin itong 17,028,780. At huwag niyong sabihin sa mga kababayan natin na wala kayong pera. Na wala kayong budget. Mga kababayan, huwag kayong maniwala dyan sa komisyon o eleksyon na wala silang pera. Tandaan ninyo, ha? Noong babaguhin yung konstitusyon natin, yung PI, hindi putang ina, yung People's Initiative. Yung People's Initiative nila, nag-insert ng 12 billion sa COMELEC. Nag-insert ng 12 billion pesos na budget sa COMELEC. Yung 12 billion, hindi nabalik sa National Treasury yan. Kasi, constitutional office to. So, kapag ang pera nalaan na sa kanila, as a constitutional office, hindi nila binabalik sa National Treasury. Nakapundo yan sa kanila as savings. Okay? Kung savings, meron kayong savings, yun ang gagamitin natin for manual recount, George. Mano-mano nating bilangin to, hanapin natin itong 17,028,780. Dahil sobrang laki nito, milyon-milyon to, na inamin mo naman na hindi binilang na makina para sa mga kandidato. On the supposition na overvote ito. Malinaw yan sa news. Mga kababayan, sinabi ni George, yung 17,028,780, hindi binilang yan sa mga kandidato. Ng mga makina. Hindi binigay yan sa mga kandidato. So, hindi ito nabilang. On the supposition that this is an overvote or overvote. Pero, yun ang sinabi ko, pag dinivide mo yung 12, exactly, perfect. Swak siya doon sa maximum 12 na allowable votes for senators. Walang overvote dyan. So, ngayon, bigyan natin ng pagkakataon muli ang COMELEC na paliwanag. O ano ba? Error o daya? Pumili kayo.
Kung error, maraming matatamaan, pati si George Garcia. Kung gaya, mas lalo pa. You choose between the devil and the deep blue sea. Binibigyan namin kayo ng pagkakataon, George. Gamitin mo yung pagka-bright mo, pagka-election manipulator mo, kung paano mo ilulusot to. Sige na. Hinahamon kita uli, George Garcia. Kasi ikaw naman ang nagpapatanggal ng Facebook ko eh. Hinahamon kita. Alam niyo mga kababayan, pinapakita ko sa inyo yung tapang ko. Sinugod ko itong lintik na George Garcia na to doon sa bakuran niya. Mismo sa teritoryo niya. Nakita niyo naman siguro yung video na pinagsisigawan ko siya. Ilang milyon ang dadayain mo sa darating na halalan sa Lunes. Kitang-kita niyo yan. At pinakita ko sa inyo na wala akong takot humarap sa mga kalaban ng taong bayan. Ng mga taong nagpapahirap sa inyong lahat, sa ating lahat. Alam nyo, hindi naman bumaba si George Garcia, mga kababayan. Hindi bumaba ang lintik na Garcia na yan. Pero, a few days ago, nandun yung mga bikers sa Comelec. Kasi dapat may rally. Hindi ako na-inform. Bumaba si George Garcia dahil alam niyang wala ako doon. Tingnan mo, hayop na yan. Bumaba dahil wala ako doon. Nung nandun ako, hindi siya bumaba. Hinahamon ko siyang bumaba ka at ipaliwanag mo, hindi bumaba si George Garcia. Nung wala ako doon, kasi hindi ko alam na may rally pala, ay bumaba ang lintik. Nagpapakita na kaya niyong humarap, hindi naman, wala naman ako doon eh. Siguro balikan ko na lang ulit ito, hamunin ko na naman tong lintik na to. George, paliwanag mo. Bigyan kita ng pagkakataon uli. Error o daya. Pumili ka. Dahil yung explanation mo ngayon sa Philippine Star, sa Philippine Daily Inquirer is factually and technically wrong. Exactly divisible by 12 means that all those votes should have been counted because they are exactly divisible by 12. The maximum number allowable for a voter to vote for senators. At sinabi mo na hindi binilang yan ng mga makina. Ngayon, you mean, i-disenfranchise mo yung 17 million at hindi mo bibilangin ang boto nila when on the surface, ostensibly, valid yung boto nila. Kasi divisible by 12. Hindi sila lumagpas sa 12. Kung 13 yan, kung divisible by 13, 14, 15, or 12, and a fraction thereof, yes, overvote yan. Pero kung hindi, exactly 12, the presumption is valid yung mga boto na yan. And because valid yan, bibilangin natin. At huwag mong sabihin wala kang pondo dahil may savings kayo 12 million. At 12 billion. Billion yan, hindi million mga kababayan. Ulit yung billion. So pinapaabot ko to sa inyo because kailangan yung malaman. At kailangan nating igiit na bilangin to mga boto na to. Because this is sufficient to change the ranking. Especially yung number 2. Hindi ako naniniwala na nanalo yung number 2, mga kababayan. Si Bam Aquino is the biggest anomaly in this election. Yan yung patunay dyan sa inyo. Yan yung patunay dyan sa inyo. George, I'm back. Andito yung multo na kinatatakutan mo, na hindi mo kayang kasuhan. Kanina may mga nag-comment dyan, John sa isa, na wala daw akong ebidensya. Ito na lang patunay ko sa inyo, hindi naman ako nakukulong Hindi nga ako nakakasuhan. Inuulit-ulit ko. Alam niyo mga kababayan, inuulit-ulit ko, hindi ako nakakasuhan, hindi ako napapakulong nila. Dahil alam kong sigurado ako sa ebidensya ko. Anong ibig sabihin nun? Sila ang lumiliit sa paningin ninyo. Sila ang nagmumukhang sinungaling, tanga at mandaraya. Sa tingin nyo ba mga kababayan, ibabalik ng Facebook yung account ko kung hindi ko napatunayan na totoo yung mga sinasabi ko? Supposedly sa September pa ibabalik tong account na to kung ibabalik man nila. Pero 2 months after nila sinuspindi, binalik nila des na patunayan kung totoo yung mga sinasabi ko. At hindi ako nagsisinungaling. Tingnan nyo na lang si Garcia. Nung hinamon ko, nagtago sa opisina niya. Nung wala ako, bumaba at nagpakita sa publiko. Tingnan mo yung lintik na tarantadong yan. So, hanggang dito lang muna mga kababayan. Babalik na lang po ulit ako. Sasagutin din ulit natin yung 5 million in the next video. Sasagutin ko ulit, ibalik ko ulit yung 5 million na binawas ng Comelec.
sa mga boto ng 39,290 candidates in 15,001 precincts. Para malaman ninyo, 15,000 plus 1 presinto. Binawasan nila ng boto ang 39,290 candidates, including yung mga senador, ng kabuuang 5 milyong boto. Ang sabi ni George, nag-duplicate yung election return. Mali ka na ulit, George. Mali ka uli. Nasaan na ba yung ebidensya ko? Kasi baka magpiesta na naman ng mga hinayupak ng mga trolls dyan. Sana malimutan nilang huminga. Anyway, eto yon, yung patunay ko. Isa-isahin natin to na nagsinungaling si George Garcia sa inyong lahat, mga kababayan. Let's force the issue. I-force talaga natin to. At yung impeachment, may nakita pa ako mga comment about impeachment, darating tayo dyan. Darating tayo dyan. Muli, sa mga kababayan natin patuloy na nagtitiwala po sa akin, know that I fought for you. Hindi ko iniwan yung account na to, hindi ko iniwan sa ire. I fought for you and we're back. So, mamumonitor nyo uli ako, malalaman nyo uli yung mga issue na pinaglaban natin. Some of you guys have been following me for 15 years already. Whether nag-follow ka sa akin ng 15 years or one day, you are all equally important to me and I will fight for you. That's why hindi muna ako nag-create ng bagong account. Pinagtsagaan ko lang. I fought for you silently without you knowing it until yesterday we won. Nabalik tong account na to and we're back. So maraming salamat sa inyo. Pinakita ko sa inyo how important you are to me. And I'm very grateful. So everyone na nakakausap ko at sinasabing nagpa-follow sa akin, I always tell them I'm very grateful at I treasure the moment na nakapagpapasalamat ako sa kanila ng personal sa inyo. Muli, hanggang sa next na video, basta sagutin ko ulit ito, ilatag ko ulit ito sa inyo, yung 5 million votes na binawas ng COMELEC in 15,001 precincts mula sa 39,290 candidates, 2 o'clock na May 13. 2 o'clock ng umaga. Umaga pa, ha? Alas 2 ng umaga, para talagang magnanakaw, di ba? Ang magnanakaw, di ba, sa gabi yan. Wala namang magnanakaw sa tanghali, di ba? O meron, pero ito magnanakaw na to, sana itong magnakaw sa gabi. Alas 2 ng umaga. But this proof will show you na exactly, yun talaga, swak na swak, yung ebidensya na sinungaling si George Garcia. So hanggang sa muli, mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you for sharing your time with me. And sana may paglaban natin na ibilangin natin ng mano-mano itong 17,028,780 na overvotes ko, which is not true. Thank you and God bless us all.